Linggo, Setyembre 3, 2023. Ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon sila nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako ay magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako. Inuyam sapagkat ipinahayag ko ngayong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di nasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naggalaggalba sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito, hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salmong Tugunan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos, lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tang ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Tugon. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sanktuaryo, sa lugaran na dakong banal, ikaw roon mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Tugon. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin sa kamay ko'y makataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Tugon. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang mga hawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Tugon. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo na magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Diyos Ama na Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, Alleluia. Mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. Niyaya niya si Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawa ng itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para maibalik sa kanya
ang kanyang buhay. Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon.